Magandang tanghali mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Mandawi City. Mga kababayan, papunta po tayong Basak, Barangay Basak, Mandawi City. By the way mga kababayan, magko-comment po tayo ngayon sa kaganapan ngayon sa Manila. Inday Sara. Parang napuno na sa Tuadcom. By the way mga kababayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, pasubscribe naman mga kababayan, pa-like and share ang ating video para madagdagan natin mga subscriber mga kababayan. Huwag kayong mahiya, ito ay free lamang sa pag-subscribe sa inyo. Dahil pa-like and share sa ating video. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong suporta. Sana pagpalain kayo ng Panginoon. By the way mga kababayan, magko-comment po tayo. Yung nagagalit na si Sara sa Tuadcom at sinugod na ang Congress, nandoon na kasi yung chief of staff na nakukulong dahil may mga trip itong Tuadcom na pagtripan, kinuntim, ito nakulong. Sana si Castro pumunta, pumunta si Sara doon sa Congress, binisita ang kanyang chief of staff. Sana din pumunta din si Castro para makita ni Castro yung sinasabi niyang siga-siga, di ba? Para makita ni Castro na harapin niya si Sara, para makita niya kung anong ibig sabihin ng siga-siga. Castro, sana pumunta ka doon at sabihin mo kay Sara, nakita mo na ang siga-siga, para makikita mo kung ano ang siga ang gusto mong makikita. Di ba mga kababayan, sana pumunta siya para makikita niya kung anong siga ang gustong makikita niya. Pumunta si Castro at harapin niya si Sara para makita niya kung anong siga ang gustong makikita niya. O siga ba ng buwan o siga ng mga bituin? Di ba mga kababayan? Kasi yun ang gusto ni Castro, di ba? Yun ang gusto ni Castro, yung makikita niya ang buwan at ang siga ng buwan at ang siga ng bituin. Pili ka lang dyan, Castro, sana pumunta ka para makikita mo kung anong sinasabi mong siga-siga. Kasi nag-imbestiga kayo, hindi nyo alam ang batas. Yun ang talaga ang pinakamahirap. Ang inintindi nyo lang yung batas, binabasa ninyo, ito ang ibig sabihin. Marami pang ibig sabihin ng batas mga kababayan. Yung batas na sinasabi ni Castro, mali yun. Marami pang ibig sabihin. Anong sabi ni Inday Sara? May mga bagay na hindi dapat sabihin ng uwa dahil ito ay nakasalalay sa national security. Totoo naman, diba? Kung ikaw may sinusurveillance ka, sinusurveillance kang terorista, pwede mo bang sabihin yun na itong tao ito ang nagsurveillance sa kanya? Kawawa ang kanyang buhay. Inilagay mo sa alanganin ang buhay ng isang tao, di ba? Tapos sabi ni Castro, ito siga-siga. Sana pumunta siya, nandoon si Sara habang napasa yung kaspa ni Sara, parang lumilipad pa, para makikita mo na ito pala ang siga na hinahanap ko, yung malaking buwan at maraming bituin, di ba? Sana pumunta ka, Castro, para masakita mo kung anong siga-siga ang ginagamit, ang hinihintay mo, di ba? Para makikita mo kung ano ang siga ang kailangan mo. LED ba? O yung hindi LED? Di ba? Kaya tayo mga kababayan, hindi naman ako alam sa batas. Yun ang katotohanan. Pero makikita mo sa investigation mga kababayan, kung talagang makikinig ka, may pinupuntirya silang tao na dapat ipagsak, di ba? Hindi yung
investigation lang na talaga yung katotohanan ang gusto nila. Kahit ang mali, gawin nilang katotohanan. Kaya nagkaganoon ang tuwadkom. Bumuo sila bumuo sila ng mga member na walang alam sa batas. Walang abogado sa kanila na hindi ganon. Hindi dapat ganyan. Di ba? Alam na nila, i-google lang yun. Yun lang ang susundin na. Pero may interpretation ang bawat batas. Binabasa lang sa Article 2, Article 3. May mga definition yan, may mga ibig sabihin yan. Hindi yang nasa isip mo sinasabi mo, ayun na yun, mali kayo. Dapat bumuo kayo na may mga abogado talaga na mag-advise sa inyo na hindi tama. Pero kahit abogado, mayroon namang abogado dyan, pero nagmamagaling mali naman. Kasi may personal interest sila. May personal interest sila, kaya kahit ano sabihin mo, may conclusion sila. Hindi nila gusto na sasagot ka lang ng ito, mag-explain ka. Kaya kailangan yes or no lang. Paano yan? Anong batas ang gagawin ninyo dyan? Yes or no din ang nasa article na ilalagay ninyo. Yes or no din. Kasi wala namang explanation yan. So saan mo kukunin? Yung sa EJK, ang inong ibig sabihin, kapag ang tao ay pinatay, EJK yan. Kapag wala pang kapag ang tao pinatay, EJK yan. Homicide yan. Meron na. Ano pang klase? Kung corruption, dapat maglagay kayo, ito ang bawat pera na kinulimbat ng isang politiko, dapat ito ay mabitay. O ganyan, 5,000, kailangan ng tao mabitay na. Isa kang politiko, pera ng taong bayan ang kinukuha mo, dapat ka talagang mabitay. Tapos sasabihin ninyo, sasabihin ninyo, ng ganyan. Kaya nagkaganito, pahiyang-pahiya kayo sa nangyari ngayon. Talagang pahiya kayo sa nangyayari. Kasi yung si Inday Sara, isang abogada yan. Alam niya. Hindi pa kapag tinanong kayo. Kasi kayo, nagmamagaling kayo. Nagmamagaling, wala na palang alam. Isa pa itong retired na pulis. Ito pang retired. Ay, iha! Nandyan pa ako lang sa pulis. Wala mang akong nakita ng national interest niyan, national security interest niyan. Kahit anong sabihin ninyo, kung meron man nakikita ninyo, sasabihin niyo wala. Kasi may plano kayo. Di ba? Kasi may plano kayo. Pero kung ayaw ninyo, sasabihin niyo, walang ganyan. Walang ganyan. Bawal yan sa batas. Anong sabi ng Supreme Court? Bawal set of contempt kung ito ang legislation. Dapat ang isang resource person pahalagahan, respetuhin. Saan nyo ba nirespeto ang resource person? Bakit nyo kinontempt? Kasi hindi nyo nakuha ang gusto ninyo. By the way mga kababayan, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na po lang po mga kababayan. God is good all the time God is good. Pitching your kaninyong tanan mga kababayan. Maraming salamat po.